Maalala nga natin na yan ang atake na ginawa niya para kay Jing, na kadahilanan bumaon nga ito sa lupa. Tiyak na malaking pinsala ang natamo dito ni Jing. At ano nga ang nangyari sa kanya? Ito ba ay tapos na? Sa pagkakataong nga ito ay wala pa ring nakakapigil dito kay Don Prix. Lalo na nang nilabas niya ang nakakatakot na abilidad na ito. Yun lang pala ang itatagal niya. Nang akala ko pa naman ay naiiba siya sa lahat. Sabi ni Don Prix, si Master Jing ay napabaksak niya. Sino pa? Sino pang makakapigil sa kanya? Yun naman ang nasa isip ni Kite. Eto namang si Hisoka ay talagang napatitig na nga lang sa nangyayari. Dahil alam niya na kahit lumaban siya ay mapapahamak lang din siya. Wala na. Wala nang ibang paraan kundi lumaban. Lumaban kami hanggang katapusan kahit nabuhay pa namin ang kapalit. Yun na lang talaga ang naiisip ni Zeno. Dahil nga, etong mga kasama nila na si Silva ay baksak pa rin dahil sa matinding pinsala na natamo nila sa kanilang katawan. Kaya naman wala pa rin silang malay at bugbog na bugbog nga ang mga katawan nito. Kasama din naman dito si Sig Soldic na isa rin nakipaglaban dito kay Don Prix, ngunit hindi pa rin ito umubra. Si Killua naman ay isa rin sumubok sa lumaban dito kay Don Prix, ngunit nabigo nga rin ito para mapigilan ang hari ng Dark Continent. At syempre hindi mawawala dito si Gon na unang nakipaglaban kay Don Prix, ngunit nga ito ay nagkakamalay na. Balik na nga tayo dito kay Don. Nakatitig nga ito sa kanila. Ngayon, sino naman ang isusunod ko? Para naman maubos na kayong lahat. Banggit nga ni Don Prix sa kanila. Nag-uumpisa na ngang gumalaw etong kapangyarihan ni Don Prix na nagbabadya na handa na naman itong umatake. Ngunit sino pa ba sa grupo ni Jing ang kayang lumaban sa kanya? Tatapusin ko na kayo. Iniisip naman ni Kite sa pagkakataong ito ay handa na sila. Handa na sa kapahamakang mangyayari sa kanila. Ganun nga din ang iniisip netong si Hisoka. Wala na akong pakil sa mangyayari. Malalaban ako hanggang katapusan. Ito na nga lang ang naiisip na paraan ni Zeno. Buo na ang loob nila. Alam nila na wala silang pag-asa. Ngunit lalaban na nga lang daw sila kaysa wala silang ginagawa. Yan na nga lang ang naiisip nilang tatlo sa napakaalanganin na pagkakataon. Ito na nga at naghanda na nga si Don Prix para sa pag-atake sa kanilang tatlo. Nangaatakihin na nga sila at bigla namang nilabas ni Hisoka ang pinakamalakas niya na bungee jump para pigilan ang suntok ng napakalaking kapangyarihan neto ni Don Prix, at napigilan niya naman ito. Ginawa niya itong pananggalang para sa kanila. Ngunit naisip nga ni Hisoka na habang tumatagal ito ay hindi niya kakayanin dahil nga sa bigat at lakas ng kapangyarihan neto ni Don Prix. Kaya sabi niya naman kay Zeno at kay Kite na umalis na nga ito sa kinaroroonan nila. Dahil pag tumagal pa ito ay pare-parehas silang mapapahamak. Sinabi naman agad ni Zeno kay Kite na dalhin na nga itong si Killua at Gon para umalis na dito. Gulat na gulat at pag-aalala ang nararamdaman ni Kite. Tanong naman ni Kite, paano naman kayo? Ano ang gagawin nyo? At bigla na nga lang nagsalita dito ulit si Hisoka na minamadali na nga sila para makaalis sa kinaroroonan nila. Wala na nga nagawa dito si Kite kundi ang gawin na lang ang sinasabi nila. Huwag kang mag-alala, basta iligtas mo si Gon at Killua. Hindi kayo makakatakas. Lahat kayo ay uubusin ko. Nang bigla na nga lang itong sinundan pa ang pag-atake sa kanila. Naging dahilan na napakalakas na pagsabog. At ayan na nga, hindi na nga nakaya ni Hisoka pang pigilan ang pag-atake ni Don Prix. Kaya naman ayan ang nangyari sa kanya. Katapusan na nga rin ba talaga ni Hisoka? Napakatindi ng